Buti natanggap ka sa bago mong trabaho. Akala ko kanina papalpak ka sa interview mo. Sa akin ka pa nagduda. Madali lang naman mang uto. Tsaka bubula-bulahin mo lang naman sila. Ibibigay mo lang sa kanila yung sagot na gusto nilang marinig. Parang yung ginagawa mo sa ate mo. Magkaiba yun. Nagsisinungaling ako kay ate para protektahan siya. Masyadong mapagmahal si ate. At yun yung kahinaan niya. Mabilis siya magtiwala. Kaya kailangan niya ng taong katulad ko. Yung kaya siyang ipagtanggol sa mga taong umaabuso sa kanya. Hindi kaya masyado kang nagtitiwala sa ate mo. Tandaan mo, lahat ng taong minahal mo, tinraidor ka. Anong pinagkaiba ng ate mo sa kanila? Di ako tatraidorin ni ate. Hindi siya katulad ni Lucas at ni nanay. Mahal niya ako. Tsaka may tiwala siya sa akin. Naniwala ka naman. Eh, di ba lahat ng taong nanakit sa'yo, yun yung sinabi sa'yo? Mahal ka nila. May tiwala sila sa'yo. Pero anong ginawa nila? Angel, anong ginawa nila? Sinaktan pa rin nila ako. Sa tingin mo, hindi gagawin ng ate mo yan? Lalo na pag nalaman niya yung mga tinatago mong sikreto. Ayokong nakikipagharutan ka kay Lexi, ha? Friendly lang ako sa kanya. Kahit na, I don't want you to have anything to do with her. Bakit? Gusto mo, ikaw lang landiin ko? Ate, Angel, kamusta yung job interview mo? Good news, ate. Natanggap ako. Good, that's good. At least may stable job ka, di ba? Ate, salamat ha. Tsaka pakisabi rin kay Lorraine na salamat sa pagrekomenda sa akin. Ikaw, kamusta yung araw mo? Di ba hindi ka pumasok sa office mo? Saan ka pumunta kanina? Saan mo nga yung bintana baka may makakita pa sa atin? Naman pala eh. Lumabas lang kami kasama ko si Lorraine, pati si Pons. Close ka talaga sa dalawang yun, no? Oo. Alam mo, since high school, lagi kasi ako binubuli dahil sa nangyari kay Papa nun. Kaya palagi ako pinagtatanggol ni Lorraine, pati ni Pons. Ever since, hindi na kami naghiwalay. Tsaka pare-parehas kami only child. Kaya parang pamilya na rin yung turing namin sa isa't isa. Parang lang, pero hindi totoong pamilya. What do you mean? Kasi ate, ikaw may asawa ka na, tapos may mga anak ka na. Tapos dumating pa ako sa buhay mo. Yung dalawa kasi, single pa rin. Baka naman, mami, sipin ni Lorraine na kahati kami sa oras mo, ha? Hindi naman sila ganon. Tsaka alam naman nila na priority ko ang pamilya ko ngayon. And kaya ko naman i-balance yung time ko. May tiwala naman ako sa'yo, ate. Siyempre, kapatid kita eh. Alam kong hindi mo ako sasaktan. Nag-iingat lang naman ako sa mga taong hindi ko naman kaano-ano.
Humingi. Ang kape dito, hindi lang cute yung barista. Yes. Sino yung kachat mo? Bakit mo na naman pinag-uusapan si Angel? Kinunta ko lang yung mga dating high school teachers ni Angel. And guess what I found out? Magagalit si Vanessa. Pumalpak na nga tayo last time, hindi ka pa rin nadadala. Okay, fine, I admit. Palpak yung pagpunta natin sa basement. But this time, I found something juicy. Patingin. Sure na ba yan? Ayan, oo. Mr. Joey Guerrero, dating high school teacher ni Angel. At kikitain ko siya mamaya. Sasabihin niya sa akin lahat ng kalokohan ni Angel. Check! Lorraine! Binalaan tayo ni Vanessa na wag na tayong makialam. Susuwayin ba talaga natin ang gusto ng sis natin? Pons, mahal ko si Vanessa. And come to think of it, alam mo, mas matagal pa nga natin kilala si Vanessa kaysa dyan sa Angel na yan. At kung may tinatago yung kapatid niya, kailangan ko malaman kung ano yon. Kailangan natin protektahan yung kaibigan natin. Magkakagulo pa tayo nila Vanessa dun. Sir Marco, maraming salamat dahil ako po yung kinuha niyang piano teacher para sa mga anak niyo. Huwag po kayo mag-alala. Marami na po ako naturuan mga bata.